Okay, paghanda na ito sa EDSA. So ano ba talaga ang gagawin natin sa EDSA? Yun yung mga malaking katanungan ninyo. Pero anong gagawin natin kay Pangulong Marcos kung hindi umatras at hindi naniwala sa taong bayan? Niloklok natin siya bilang isang Pangulo. So, we will declare withdrawal of recall election. Recall election. Ibig sabihin, binabawi natin yung ating boto sa ating Pangulo. So, kung hindi bumaba si Pangulong Marcos, huwag na tayong umalis ng EDSA. Iparamdam natin na ayaw na namin sa kanyang pamunuan, sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. So, that is our right. So, ipaglaban natin yon. Kaya kayo mga gobernador, mayor, huwag nga kayong mayabang. Tangina, darating nga election para kayo nang makaawa ngayon. Tapos, pag nanalo kayo, akala mo, kayo lang may-ari ng lugar. Gago. Yan yung obserbahan ko eh. Ang problema natin, korupsyon. Korupsyon ang isang problema. Pag naayos kasi natin ang korupsyon, maganda na ang bayang Pilipinas. Tandaan mo lahat yan. Security, economic, discipline ng Pilipino. If we will be success, korupsyon ang unang puntere natin. Korupsyon, doon kumili. Talagang makipagpatayan ako. Tandaan nyo ha, mga nakikinig at naniniwala sa akin at napalitan natin administrasyon. Makikipagpatayan ako. Ha? Makikipagpatayan ako kung hindi nyo i-priority ang korupsyon. Tandaan nyo yan. Makikipagpatayan ako sa lahat ng tao na ayaw tanggalin ang korupsyon. Ito nga yung hinanakit ko eh. Naman nila ang Pilipino galit na sa administrasyon ngayon. Tapos, ang mga politician, wala silang pakialam sa nangyayari sa bayan. Naubos ang kaban ng bayan, naubos na lahat ng kawalangian. Pero, andyan pa sila. Gago kayo lahat. Hindi nyo, ang inisip nyo, tumakbo, manalo. Yun yun, nasa isip nyo. Hindi nyo inisip paano maguhin ng bayan. Mga punyeta. Ha? Mga politician. Pag nakakita ko ng politician na nangangampaya, parang sarap sa pukin eh. Ano bang gagawin nyo? Kung makaupo kayo sa gobyerno, tanungin ko kayo. Ha? Tanungin ko kayo. Kung makaupo sa gobyerno, ano ang inyong mga plano? Sa iyong bayan, sa iyong probinsya, sa iyong barangay, sa iyong bayang Pilipinas, sa iyong congressman, senador, ano ang gusto nyong gawin? Kaya marami nag-i-encourage sa amin sa Congress at sa Senado. Never! Bakit? Walang mangyari. Tingnan mo si Marcolita. Nag-iisa lang siya. Anong nagawa niya? Itinanggalan pa nga siya eh. Dahil fighter siya. Anong nangyari sa kanya? Nasa puwera siya. E di useless din. Ay di makapatay ako ngayon pag sa akin nangyari yun. Pag tumakbo ka kung Congress at kalabanin lang, putang ina nila. Kung hindi ko man sila mapatay dahil makulong ako, paano kayo mga congressman? Ano ang hinahabol ninyo? Ha? Congressman, I challenge everyone, the congressman, bakit kayo tumatakbo ng eleksyon, ng campaign, ng maging congressman? Ano ang balak nyo? Distrito ninyo? Inayos yung distrito ninyo? Kayo mga taong bayan, naayos ba ang distrito nyo? May nagawa ba sila? Kayong mga party list, may nagawa ba ang party list ninyo? Sige nga. Ang party list, pang mayaman lang yan eh. Politician rin may-ari yan. Ginagago na lang tayo. Biro mo, 300 congressman mahigit. Anong ginagawa nyo? Sige nga. Okay, tanungin ko. Itanong natin sa sarili natin, ano mga kababayan? Ha? Naging congressman kayo. Ano ang ginawa ninyo? Tanungin ko kayo. Isa-isayin natin. Ano nagawa bawat isang party list? Ha? Party list, ano nagawa ninyo? Sa inyong party? Ha? Mangurap kayo? Yun yung una nyo? Si Bongbong Marcos nga, nag-senador nag-congressman Wala akong natandaan na nagawa niya Naubos na lang yung termino. Walang nagawa. Ay, putres. Nag-uubos lang kayo ng kaban ng bayan. Ginawa niyo negosyo ang pagpasok ng politika. Punyeta kayo. Pag pumasok kayo ng politika, ang isipin nyo ang taong bayan, hindi ang bulsa ninyo at inyong mga anak. Kayo mga anak, nakakayanan nyo na mayaman kayo
na galing sa nakaw. Nakakayanan nyo yun, nagyayabang pa kayo sa school ninyo. Pero yung pera ng taong bayan, huwag mong ubusin. Okay, balik tayo sa EDSA. Napunta lang ako, nanggigigil kasi ako sa mga politician eh. Busy-busy sila sa kampanya. Anong gagawin naman nila? Para lang manalo, gago. Dapat tumatakbo kayo. Pangarapin nyo na gumanda ang distrito nyo, gumanda ang bayan nyo. At maganda pamunuan. Hindi ko sinasabing lahat, pero almost. Sa kanya na ibuhos ang galit ng taong bayan. Dahil sa kagagawa niya rin. Pero yung corruption, matagal na yan. Halos lahat yan. Kaya lang, itong administration ang pinakademonyo. Divorce administration. Ha? Tapos sabihin nung, kausap ko na yun sa kahapon yata yun, sa barangay. Okay naman si Presidente ay, di ba, siya bang magnakaw? Di ba si Inday Saray? Putang ina. Grabe naman itong pag-iisip ng tao. So, kasalanan ng media ito eh. Ha? Kasalanan ng media. Dahil hindi niya ginampanan ang kanilang trabaho to educate Pilipino na ito ang administrasyon natin. Ini-educate nila na magaling, matino ang Pangulong Marcos. Yun yung nakatatak sa isipan ng taong bayan. Hindi nila nakikita ang korupsyon. Ayusin ang sistema ng Pilipinas. Kaya nga papalitan natin ang Pangulong Marcos, ayusin ang sistema ng politika sa ating bansang Pilipinas. And that is our first objective. At yan ay makipagpatayan ako pag first priority is corruption, drugs, criminality. That is our priority. Makipagpatayan ako dyan. Fighters for freedom and change of the system of the government, lalo na ang politika. Kaya, ididemolish talaga natin ang COMELEC. Makikipagpatayan rin kami ni Supremo pag hindi na-demolish ang COMELEC. That is our one of priority. Because of COMELEC, that is start or another cause of corruption is the COMELEC.